pupunta tayo ng Vietnam. So ngayon, ang pupuntahan nating part ng Vietnam is Hanoi and then Sapa. Nung pagpasok ko sa immigration, yung mga usual tanong lang naman is travel tips para sa mga immigration, freelancer, accountant ako. So ang mga dala ko is yung mga BIR certificates ko. Papafile kasi ako sa friend ko na Amyado Consultancy Peers. And then ano-ano naman ang mga requirements natin dito sa Vietnam. Una, of course, Philippine passport. Panglima, no visa needed. E-arrival card sa ECO, pre-arrival card ng Vietnam. Internet or eSIM. So ang technique natin sa Vietnamese dong is ita-drop mo lang yung tatlong zero, tapos i-multiply mo sa 2. Let's go! See Vietnam! Guys, nandito tayo sa Vietnam. Sobrang haba nga ng pila. So ito yung marimang ko sa Chika. So mag-withdraw tayo ng same amount. Sticker na natin kung ano yung mas magandang exchange rate. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-activate ng eSIM. Kasi may mga nagtatanong sa akin kasi nahihirapan daw sila, hindi daw gumagana. Kasi nandun ako rito na yung bus namin, G8. So bawal atang yung shoes bawal. Oh, ito na agad siya. Ganito itsura. Let's go! Ito yung itsura niya, di ba? Tapos ginamit ko siya, fairness ang bango na. Tinay-tsura ko, ganyan lang siya. Kung baba ako, ganyan lang. Tapos kung gusto may privacy, close mo lang yun na ganyan. Pwede mo na tayo maghiga-higa dito guys. Matutulog tayo dahil 5 to 6 hours ang ating biyahe. Ito may massage din. Nagbabibrate siya guys. Huwag mo kalimutang mag-seatbelt. Struggle is real na naman ako pagdating sa pera. Kasi ito yung maghahatid sa amin, yung van nila. Sa kanya-kanya namin hotel. Ang ganda ng lugar dito, no? Napaka-iilaw. Sunworld Fancy Pan. Ito na ang ating hotel, Eden Boutique Hotels, Sapa. Hello! Nasusosyalan ako sa itsura ng kanilang hotel. Oh, sa kanila! Grabe, oh, may bathtub siya. Tingnan nyo naman. Ganun yung overlook yung view mo sa umaga, sa gabi. Yung mga mountain, ano na yun, ulat-ulat. Ang ganda! Oo, ikaw na. Pero totoo, nagagandahan kasi talaga ako. Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, pupunta tayo ng Vietnam! So ngayon, ang pupuntahan nating part ng Vietnam is Hanoi and then Sapa. So mamaya, i-discuss ko sa inyo kung ano mga gagawin natin kasi mag-check-in muna tayo. Well, actually, ngayon is Sunday, June 28, tas 8:21 PM. So ang flight natin talaga is 5 AM pa. Pero ang aga ko dito kasi nga galing pa ako ng Bataan. Buti na lang nalaman ko na may point-to-point yung Genesis, tapos ang binaba na kami dito sa may NAIA Terminal 3. So napaka less hassle, then kumain na ako sa favorite kong Mary Grace. Yun talaga yung favorite kong kainan dito sa NAIA, yung Mary Grace. So ngayon mag-check-in na tayo. Ang ginawa ko, nagbayad na ako ng travel tax na 1,620 sa mismong Cebu Pacific app. Pero ang cash nun, kapag doon ka magbabayad sa Cebu Pacific, may additional na 50 pesos. Kaya naging 1,670. Pero just in case na gusto nyo magbayad na dito sa on-site, ayan, meron dyan, travel tax, hanggang dulo yan. Hanggang doon sa may dulo pa. Tapos dito, pwede rin dito sa may letter A. Pero usually mahaba kasi yung pila dyan dahil nga Cebu Pacific. Kasi ito na agad yung yung pilahan ng Cebu Pacific pagpapasok. Then pwede rin kayong gumamit ng kiosk dito kung gusto nyo lang dito na kayo mag-check-in. Pero ako okay lang ako na dun na ako mismo. Kasi nung nakaraan ng South Korea namin, nagka-problema, di ba? And then may mga countries daw na nire-require na kailangan mo pa rin magpunta doon para i-print nila doon and all, para i-check yung kung ano-ano. So ngayon, tara pupunta na tayo, papasok na ako doon. And then, yung mga gagawin natin, mamaya ko na i-discuss kapag nandun na tayo sa loob. Tara, let's go! Hi guys! So ngayon, nandito na tayo sa loob. Nakapasok na tayo sa immigration. And then, ikikwento ko sa inyo yung mga nangyari kanina sa akin sa immigration. So, naalala ko kanina, nung pagpasok ko sa immigration, yung mga usual tanong lang naman is, saan ka nag-work? Tapos sinabi ko nga, diba, na accountant ako. So, hindi naman ako hiningian ng anything. Talagang tinanong lang kung saan ako nag-work. And then, parang tinanong sa akin kung lagi daw ba ako nagta-travel. Kasi nakikita nila yung history doon ng mga lagi mong pinagta-travelan. Eh, diba nito this year, simula January, sunod-sunod akong nag-travel. So, nakita nila. And then, nabanggit ko na tinanong niya kasi bakit lagi raw ako nagta-travel. Sabi ko, wala lang, gusto ko lang talagang enjoyin and tingnan yung mga iba't ibang lugar, iba't ibang places. Tapos sabi ko, nagba-vlog ako. Sabi ko, kaka-start ko lang. Tapos sabi niya, kaya pala, sabi niya, kilala kita, napapanood kita. So ganun, medyo natuwa ako kasi may ganung factor. Kasi di ba, bago pa lang ako sa vlogging, tapos may nakakilala sa akin. Tapos immigration officer pa. Tapos medyo may edad na siya. Tapos parang una nga, natatakot ako. Kasi may mga ni-interview na siya kanina na parang medyo sinusungitan niya. Tapos ang tagal-tagal ng interview niya sa iba. Tapos sabi ko, sana hindi ako matapat dito. Sumakto na tapat ako. So kinakabahan ako. Pero naging okay naman. Tapos ang bilis, less than 3 minutes lang. Less than 5 or 3 minutes. Tapos na ako. Tapos pinaanuhan niya na ako. Pinicturean niya na ako and all. And then, yun na. Wala naman ganong hinanap. Kasi usually nagtatanong ng mga documents, di ba? So pagka ganun guys, kunyari may mga masasungit na immigration officers. So dapat huwag kayong magalit sa kanila kasi they are just doing their job. So trabaho kasi talaga nilang i-investigate tayo, magtanong
magtanong sa atin kasi sila yung, of course, protector ng Philippine government or whatsoever. So, kailangan wag kayo magagalit kasi part yun ng trabaho nila ang mag-interrogate, ang magtanong, okay? So, yun lang naman guys. And for me, ang nakalimutan kong sabihin is yung mga travel tips para sa mga immigration kapag punta mo doon. Again, kapag sa immigration, iba-iba talaga tayo ng experience. So, ang masasabi ko guys, sa immigration side, make sure guys na dala nyo lahat ng mga documents needed ninyo. So, let's say for government employees, dapat meron kayong authority to live yata ang tawag sa mga government employees kasi hinahanap yun. Super required. So, kung private employee ka naman, hindi ka government, ang kailangan mo is of course yung certificate of employment. And then sa case ko, freelancer accountant ako. So, ang mga dala ko is yung mga BIR certificates ko. So, nagpapafile kasi ako sa friend ko na Amyado Consultancy Firm. So, lalagay natin dyan ang kanilang accounting firm. So, dyan na lang kayo mag-inquire kasi ako virtual lahat. Sila nag-process lahat, pati mga business permit, kung ano-ano lahat, mga BIR form 1605 ba yun. Basta lahat, kompleto sila. Nagbayad lang ako, sila na nag-process. Tapos monthly, nagbabayad ako sa kanila ng retainers fee. So, lahat ng documents ko, pina-xerox ko para if just in case nahanapan ako. May ipapresent ako. Pero so far sa mga travels ko, parang wala namang akong nahanap pa. Parang once lang ako nahanapan ng DTI permit nung nag-Japan ako. Pangatlo is, dapat be confident guys. So pag haharap kayo sa immigration officer, of course, huwag niyo ipapakita na kabang-kaba kayo kasi nga, di ba, that's their job na natingnan kung sino mga nagsisinungaling kasi minsan tinitingnan nila, baka mag-a-apply ka lang sa other country and all. So maganda na confident ka dapat, super duper confident. So pagpasok mo pa lang sa immigration officer, nakaganto ka dapat. Good morning. Huwag kang gaganon kasi baka hindi ka papasukin. So, kailangan good morning ka lang. Tapos, ayun na. Tapos, be attentive. So, huwag ka magsa-cellphone kapag kasi naiinis sila kapag gano'n. Kahit ako naman, naiinis, di ba? So, huwag ka magsa-cellphone and all. So, nakafocus ka lang sa mga tanong niya. And ang susunod kong sasabihin is isang tanong, isang sagot ka lang. Okay? Huwag ka nang masyadong sinasabi, baka ang dami-dami mong ebas. Diyan ka pa mapapahamak sa bibig mo. So, pag tinanong lang, saan ka pupunta? Ang sagot mo lang, saan tanong? Vietnam po. Saan sa Vietnam? Hanoi po. Huwag ka nang ganun lang, huwag ka nang super maraming chinichismis na hindi kailangan kasi baka doon pa sila makahanap ng butas. Kasi baka pag saan ka pupunta? Ay, actually, first ano ko nga po, Sapa ako, Vietnam. Susunod naman doon sa Hanoi. Ang reason nga pala kung bakit hindi agad ako maghahanay kasi nga gusto ko mag-sleeper bus muna. Huwag kang gano'n, isang tanong, isang sagot lang. So kapag tinanong ka isang beses, isa lang isasagot mo kasi minsan doon sila nakakahanap ng butas kapag kung ano-anong sinasabi mo. Tapos, yun yung usual tanong na anong date at kailan ka aalis at babalik ng bansa. So, kabisado mo dapat yun. Pero pag hindi mo kabisado, ang ginagawa ko, wait lang po, check ko sa ticket ko para sure ako. So, saka ko sasabihin sa kanya. In that way, mabibuild mo yung confidence na tama yung sinasabi mo. Diba? Kasi baka mali yung sinabi mo, tapos sasabihin niya, sige, pera ng ticket mo. Tapos mali yung sinabi mo, based sa ticket mo. Diba? So, magiging issue pa yun. So, kapag hindi mo sure, wait lang po, sabihin mo lang na hindi ko po kasi kabisado yung actual date. So, ganun ginagawa ko. So, okay naman. Tapos, of course, susunod kong sasabihin is be honest, of course. Kasi wala ka namang dapat ikatakot eh. So, sabi ko nga, trabaho nila yung magtanong. Ikaw naman, as a traveler, trabaho mo rin na sumagot sa mga tanong nila. So, be honest and kailangan tama lang yung mga sasabihin mo, hindi ka nagsisinungaling as long as wala ka namang tinatago, di ba? Eh ako, freelancer ako, wala akong certificate of employment. Pero hindi ako kinakabahan kasi di naman ako nagsisinungaling. Napakadaling ibigay ng mga documents ko na DTI. As long as kompleto yung documents mo, guys, hindi ka dapat kabahan. Okay? So, pag pupunta ka ng ibang bansa, lalabas ka, ang tip ko sa inyo, lahat ng documents na kailangan nyo, ipa-xerox nyo, ilagay nyo lang sa bag nyo, just in case, okay? Of course, huwag nyo ilalagay yung sa check-in baggage nyo sa maleta. Dapat yung mga bag lang na hawak kasi diba ang pinapapasok ko lang dito yung mga 7 kilos na bag, tapos ako yung mga laptops ko. So andito yung mga documents ko sa mga laptop bags ko para kasi diba unang-unang gagawin check-in, kung na-check-in na yung maleta mo, pupunta ka pa sa Cebu Pacific para kunin yung documents mo. So hindi diba? So dapat meron ka rin palang mga picture ng documents. Kasi ako nung hinanapan ako ng DTI nung unang-unang Japan ko, pinakita ko lang yung picture ng DTI ko, then in-accept naman. Pero much better kung meron ka rin hard copy, okay? And then, ano-ano naman ang mga requirements natin dito sa Vietnam, papunta ng Vietnam. So, ilalagay natin yung mapa ng Vietnam dito. Ayan o, tcharan! So, nakita nyo, ang dami kasi ng Vietnam. Ang dami pwedeng puntahan. Pwede yung Da Nang, pwede yung Ho Chi Minh, or kung ano-ano. Pero ngayon, ang ipofocus natin, pupunta lang tayo sa Hanoi at saka sa Sapa. So, ayan yung map para ma-visualize nyo. So, titingnan ko kung makakapunta ako sa bandang Halong Bay, kung makakapag-detour ako doon. Depende sa magiging travel natin. Kasi ngayon, travel natin ngayon is 2 weeks ako dito. So, paglapag ko ng Hanoi International Airport, pupunta na ako agad ng Sapa. And then, from Sapa, babalik ako ng Hanoi pa uwi. So, ganun kasi yung ginagawa ng iba. Tapos, yung iba ginagawa nila is Hanoi, tapos stay lang sila ng ilang araw sa Hanoi, saka babalik ng Sapa, saka babalik ng Hanoi para mag-explore. So, ako, baliktad. Paglapag ko sa Hanoi, nag-avail agad ako ng service sa Klook para pick upin na ako doon, diretso Sapa na ako. So, gets nyo, yung halos hindi na ako talaga makakapaggala ng Hanoi agad kasi paglapag ko ng airport ng Hanoi, ay na nga, pipick upin na ako
papunta sa Sapa. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung way natin para makapunta sa Sapa kasi medyo malayo siya. Siguro mga 6 to 7 hours away from Hanoi. Sa airport pa tayo magagaling kaya medyo malayo-layo, which is okay lang sa akin. And then yung combination kasi ng trip natin is mag-work ako sa gabi. Alam niyo naman, kulang tayo ng leave. So tapos sa morning ako gagala. Then sa afternoon siguro doon na ako matutulog kasi panggabi ako as an accountant. So alam niyo naman, pwede tayong magtrabaho anywhere around the world. So ayun yung mga gagawin natin ngayon. Tapos yung mga requirements, of course, lalagay natin dito yung listahan. Una, of course, Philippine passport. So dapat yung Philippine passport nyo is at least valid siya 60 days bago kayo mag-flight. So kailangan, napaka-importante nun. Pangalawa is yung hotel bookings. So ayun yung pangalawa natin. Kasi minsan hinahanap yan ng immigration officers kung saan tayong hotel nag-book. Ano pa? Pangatlo is yung boarding ticket. So syempre yung boarding ticket, ibibigay rin naman sa inyo yan kapag nag-check-in na kayo dun sa may counters ng Cebu Pacific. Pang-apat is plane ticket. Of course, plane ticket. Kailangan nyo talaga yung plane ticket kasi hindi kayo makakalabas ng bansa kapag wala kayong plane ticket. Pang-lima, no visa needed. Again, no visa needed kung ang stay mo sa Vietnam is less than 21 days. Again, kung less than 21 days, no visa needed, mag-fly ka na lang, okay? Pero kung more than 21 days yung flight mo, kailangan mo mag-secure ng visa kasi i-require na tayo na mag-apply ng visa kapag more than 21 days. Ako sa case ko, 13 days tayo doon. So, hindi na natin kailangan ng visa. At ang susunod naman, of course, yung insurance. So, hindi talaga siya requirement. Pero ako, I always make sure na kapag lalabas ako ng bansa, nagbubook ako ng travel insurance kasi hindi natin pwedeng masabi kung ano yung mga mangyayari sa atin, di ba? So, wag naman sana, syempre, di ba? Pero just in case, since nasa ibang lugar tayo, napakahirap kapag kami mangyari sa atin. Tapos, ang mahal ng hospital bills, di ba? So, nag-a-avail lang ako nito sa Klook, yung Travel Joy. Tapos, tatlo kasi yun eh. May pinakamababa, yung pangalawa is sakto lang, tapos pangatlo yung pinakamataas. So, hindi naman siya super duper mahal. For 13 days natin sa Vietnam, nag-book ako ng travel insurance via Klook sa Travel Joy. At ang presyo niya, wala nyo kung magkano lang. Ayan o, 1,002 pesos for 13 days. And then, meron kasing platform discount na 300 pesos. Parang nakita ko yun, parang automatic niyang in-apply kasi nga pag mag-a-avail ka ng travel insurance, may automatic na parang ilang percent na discount. So yung 13 days ko, ang total lang niya is 702 pesos. Ayan, 702 pesos lang kasi nga may mga discounts and all. So ang pinili ko na yung pinakamahal, yung deluxe. So meron kasing tatlong klase yun guys. Ayan o, light, essential at saka deluxe. So since meron na akong 300 pesos na discount, ang pinili ko na lang of course is yung deluxe, yung pinakamahal. Pero nasa 700 nga lang again yung binayaran ko. So ang coverage na medical expenses ka na 2.5 million. Hindi siya required pero I highly recommend na mag-avail kayo ng travel insurance kasi napakahalaga nun. At ang next naman natin guys ay ang e-arrival card sa eGov kasi kapag ka dito sa Philippines, pwedeng ma-reject ang entry ninyo, ang departure niyo palabas ng bansa kung wala kayong eGov kasi or yung tinatawag na e-travel certificate. So again, i-download nyo lang yung app na eGov and ang eGov PH. Ito, napakaraming beses ko nang dinidiscuss to pero inuulit-ulit ko kada vlog natin kasi nga maraming hindi talaga nakakaalam na kailangan mag-accomplish ka ng eGov kasi sa Philippine government kailangan nila yon. So punta ka lang ng eGov, i-download mo yon. Tapos kapag ka-click mo ng application na yon, saka mo na ilalagay yung mga information mo. I-click mo lang tong word na travel. So hindi ko na iisa-isahin kasi parang nabanggit ko na to sa mga previous vlogs ko and e-travel. So ilalagay mo lang doon guys yung details ng flight mo, kung ano yung, actually kailangan mo doon picturean yung passport mo tapos automatic noon na mapi-fill out lahat ng information based sa mapipicturean niya passport ng high-tech, diba? So ang gagawin mo na lang, i-check mo kapag kami mali doon, i-edit mo. Tapos lalagay mo doon kung kailan ka aalis, yung flight number mo, tapos yung hotel destination mo sa pupuntahan mo. So minsan, di ba, may mga tao na ang daming hotels. So kunyari, first 2 days nila, itong hotel, first 3 days, itong hotel. Ang ilalagay nyo doon is yung first address ng first hotel nyo. Okay, yung first hotel, hindi na kailangan yung second, third, first hotel lang. So, yun. At ang last na kailangan, of course, kung sa Philippines kailangan ng e-travel, ngayon, kailangan din sa Vietnam. So, pag pupunta kayo ng Vietnam, make sure na mag-a-accomplish kayo ng pre-arrival card ng Vietnam. So, ano ba ang reason kung bakit sinasabi ko to? Kasi hindi naman required sa totoo lang. Kasi kaka-implement lang nila itong policy na to noong June 2026. Ngayon kasi, June 28, 2026. So, nasama na tayo, which is okay lang. The reason is because napakahaba daw ng pila sa immigration ng Vietnam. Lalo daw sa Ho Chi Minh area, which is Saigon. Diba? Ayun yung Saigon, yung Ho Chi Minh. Isa rin doon yung area ng airport sa Hanoi, which is yung pupuntahan natin ngayon. Pero talaga super crowded daw sa part ng Ho Chi Minh. Kaya doon nila to unang in-implement na required daw talaga. Pag sa Ho Chi Minh Airport kalalapag, required na naka-e-travel ka. Kasi sobrang haba ng pila. Kung grabe sa Philippines, mas grabe daw doon. Ngayon, marami rin ng pila sa bandang Noi Bai International Airport, which is yung Hanoi Airport. Pero medyo less siya kumpara sa may Ho Chi Minh. Pero still, sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo mag-accomplish nito kasi
kasi may moments daw talaga na ang haba rin ng pila sa Noi Vai International Airport, which is yung sa Hanoi. So kapag may ganito ka, napakadali. So ito type mo lang, prearrival.immigration.gov.vn. So ayan, lalagay din natin sa screen. Tapos i-click mo lang ito, create and submit pre-arrival information. So, click mo lang yan. Tapos, yung CAPTCHA verification, DFX, kung ano man yung lumabas doon, ito type mo lang. And then, again, same lang din. Pipicture mo yung passport mo. Then, automatically niyang maka-capture lahat ng information sa passport mo. Tapos, i-check mo na lang kung tama yung mga yon. So, meron lang ako medyo kinalituhan nung ginagawa ko yung part na yon. Sa may bandang visa type, kasi requirement siya, naka-asterisk siya. So, hindi mo siya pwedeng i-skip. So, sabi ko, paano yan? Less than 21 days lang naman ako mag-i-stay sa Vietnam. Anong ilalagay ko doon sa may visa type something? So, ngayon, sinearch ko, talagang ni-research ko, ang kailangan mo daw ilagay is ito. Ang i-choose mo doon is default visa exemption by country. Ayan siya. Default visa exemption by country. Kapag less than 21 days. Kasi nga, wala ka nga naman talagang visa na kailangan. So ngayon, pag ayun yung kinlik mo, automatic nang mababypass or mag-grey out yung mga ibang succeeding na information na related doon. Kagaya nga ng sinabi ko kanina guys, visa-free tayong mga Pinoy for up to 21 days. Kapag pupunta tayo ng Vietnam, pero may isa akong information na gusto kong sabihin sa inyo. Hulaan nyo kung ano yun, pilitin nyo ko. Pilitin nyo ako. Kanyari hindi ko alam. Tapos sasabihin nyo, huy, ano yun? Ano ba? Busy ako. Charot lang. Okay. So, kung magta-travel kayo ng Phuoc, Phuoc Island, Phuoc Island, tapos magpa-fly kayo directly from Philippines to Phuoc, alam nyo ba na visa-free tayo doon for 30 days, provided na dapat hindi kayo magta-transit sa Hanoi or kaya Ho Chi Minh or kung sa ibang mainland Vietnam. Dapat doon lang kayo sa Phuoc Island. So, visa-free tayo for 30 days. Okay? So, kung balak nyo mag-Phuoc Island, gusto nyo dun mag-29 or 30 days kayo, so go. Pwede more than 21 days, pwede sa Phuoc Island, Vietnam. At ang next naman natin ay internet or eSIM. So ako, lagi rin ako nag-a-avail sa Klook ng eSIM. Of course, wala tayong signal kapag pupunta tayo doon. Kailangan natin ng internet. Ang binook ko lang sa Klook ay for 10 days. Magtatanong kayo kung bakit 13 days tayo doon. Kasi nandun sa may choices, 10 days, tas ang susunod na is 15 days. Medyo mahal na yung 15 days. Walang choices na 13 days and all. 10 tapos 15 na yung susunod sa 10 days. So, ang gagawin ko na lang, pag na-expire to ng ika-10th day niya, mag-a-avail lang ako ng another 3 days. Kasi tinan nyo, ang binayaran ko for 10 days is ito, 1,185 na eSIM. So, SIM card yon. Actually, eSIM nga, wala siyang physical SIM. Tapos, i-activate mo lang siya. So, ganito guys, sinerch ko lang ito, Vietnam eSIM. Makikita nyo naman na ganyan. Tapos, mismong sa Klook, ayun na agad yung pinili ko. Ayan, ito. So, ang lagi ko pinipili is unlimited. Pero may choice naman kayo kung gusto nyo 1 gig per day, 3 gig per day. Eh ako, solo traveler ako. So, ayoko na nauubusan ako ng internet. Saka feeling ko magastos ako mag-internet. Kaya unlimited ako lagi. Ito lang kinlik ko, and unlimited. Tapos kapag pinakita mo yung select, ayan, scroll natin. So, ayan, di ba? Ngayon, may 1 day, 2 days, 3 days. Tapos ako, nakikita ba? Ayan, may 1 day, 2 days, 3 days. Tapos ako, itong 10 days yung pinili ko. Ayan, 1,185. So, ngayon, kung magta 30 days ako, walang option. Kasi ang kasunod na agad is 15 days, not 1,741. Ayan ang 15 days. So, napakalaki ng difference, di ba? Ang kaya nga naging strategy ko na pwede ko ma-share sa inyo is that mag-book kayo ng 10 days for 1,185. Then, mag-book ako ng another 3 days for 385 kapag ka na-expire na. So, magkano yun? 1,185 plus 385. So, ang total lang na is 1,570 pesos. Unlike kapag mag-a-avail ako ng 15 days, 1,741 pesos. Diba? Nakatipid pa tayo ng almost 200 pesos. 171 pesos na natipid natin. So, I think yun lang naman yung mga major requirements kapag pupunta tayo ng Vietnam. And next naman siguro pwede natin pag-usapan is kung ano bang mga apps ang pwede natin i-download kapag pupunta tayo ng Vietnam. Of course, number 1 is kung iOS users kayo or iPhone, yung calculator. Kasi Vietnamese dong. So dito kailangan nyo to for conversions. Kasi i-click nyo lang to, itong calculator sa taas. Ayan, calculator. Tapos lalabas nyo doon yung currency. Then piliin nyo is, ayan, Vietnamese dong. Ayan, Vietnamese dong. So ngayon, ang tawag sa currency ng Vietnam guys is dong. Vietnamese dong, D-O-N-G. Kailangan nyo tong calculator na to if ever na magko-convert kayo. Kasi milyonan ang pera doon. Million. Kanyari, 1 million dong, 2 million dong. So pagpunta mo doon, milyonaryo ka talaga. So kung 1 million dong, lalagay mo lang dito sa may pinakababa yung dong. Ayan, 1 million. Tapos kung saan na nga i-convert yung conversion in peso na 2,293. So ito ang lagi kong ginagamit kapag pupunta ako ng ibang bansa. Tong calculator na to. Pwede mo kasi itong baguhin like South Korean won or
or Japanese yen. So super ano siya, super accurate siya kasi real time to. Tapos napansin ko lang there are times na ang problem dito is that kapag walang signal, minsan hindi siya naglo-load. So kahit anong gawin mo hindi. So kailangan meron kang technique kung anong gagawin mo. Kasi ako may technique ako sa Japan, may technique ako sa Korea, ngayon naman may technique ako sa Vietnam na ituturo ko sa inyo. So kung again, since na-mention ko yung Japan sa Korea, meron din tayong separate vlog na playlist about Japan and Korea. Tapos ito yung mga yun, Japan and Korea. Panoorin nyo na lang yan kung hindi nyo pa napapanood. So habang nag-work kayo, pwede nyo i-play lang yan or habang nagluluto kayo. Tapos wag nyo kalimutang mag-subscribe. Talaga naman guys. Kasi napansin ko, ang daming nanonood sa ating videos. And then, nakita ko 50% lang doon yung subscribers. Then 50% hindi subscribers. So baka nakakalimutan nyo lang i-click yung subscribe button sa baba. And huwag nyo kalimutang i-like din yung video natin para ma-recommend din tayo sa mga ibang naghahanap ng mga Vietnam trips. Okay? Kasi malaking tulong na sa atin yun. And of course, i-follow nyo rin ako sa ating mga social media pages. Anya nakalagay sa taas. May logo dyan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So i-follow nyo lang yan kasi doon ako nag-upload ng real time. Kasi yung vlog medyo mahaba yung editing nito. So hindi siya agad na-upload. Pero sa Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, real time ako nag-upload doon. And then pwede rin kayo mag-comment pag may questions kayo. Minsan mas active ako sa mga comments sa YouTube o kaya naman kahit sa mga social media pages, i-message nyo lang ako. So magre-reply ako, okay? So ang technique natin sa Vietnamese dong is i-drop mo lang yung tatlong zero tapos i-multiply mo sa 2. Halimbawa, 100,000 Vietnamese dong. So kung sa mind mo lang siya kukumputin, ang gawin mo, di ba 100,000 dong? Tanggalin mo yung last 3 zero. So ilan na lang natitira? Eh di 100 na lang. O i-multiply mo lang yun ng 2. 200. So ayun na yung conversion in peso. Hindi siya exact, pero more or less ganon. Kasi parang 2.23 o 33 something. Kaya tinan mo, pag tinype mo dito sa 100,000 Vietnamese dong is equals to 229 pesos. Di ba? So more or less, hindi man kailangan exact, di ba? Pag namimili ka, nag-shopping ka, so kailangan mo lang ng rough estimate. So pag ganun ginawa mo, ang makukuha mong sagot is 200 pesos as compared sa 229 na exact. Di ba? Medyo malapit. So always drop the last 3 zeros then multiply by 2. Next naman, ang pwede nating app is yung Papago. So yung Papago, ginagamit ko talaga siya lagi. Dati kasi, sabi nila Papago is maganda raw sa Korea. So ako nagamit ko siya sa Japan, nagamit ko siya sa Korea. And ngayon, gagamitin natin siya sa Vietnam. Kasi yung Papago, andun yung mga translation. Kasi minsan, di ba, may language barrier, lalo sa Korea and Japan. Napaka-helpful ng Papago. So, sa Vietnam, parang ang dami raw naging English base sa mga napanood ko. So, feeling ko hindi tayo magkakaproblema. Pero just in case, i-download nyo na rin yung Papago app, okay? Next is yung Grab. Ayun yung pinaka-importante, Grab. Kasi, ayun daw talaga yung almost na tawag dito, major transportation app nila is Grab. Pwede ka rin mag-motorcycle, pero sa loob ng Grab kasi, di ba, meron din dong Grab bike. So, pwede rin tayong gumamit ng Grab. And napakamura daw ng Grab dun, guys. Grabe. So, napakamura, pati yung pagkain, lahat. So, ngayon, matatry natin yan. At ang susunod naman ay Google Maps. So, Google Maps, ayan talaga. Kailangan natin yan kasi pag magsasearch tayo ng mga destinations at ng kung ano-ano. Okay? At ang susunod ay WhatsApp or Viber. Kasi kapag may sasalihan kayong tour sa Klook, dun sila magsasend ng information nyo sa WhatsApp nyo or sa Viber nyo. Kasi isa yun sa pinaka-widely accepted internationally kasi yun, di ba? WhatsApp, Viber. So, yun talaga. Kahit nasa Korea kami, Japan, WhatsApp, lagi namin ginagamit. So, may send lang silang link sa email nyo. I-click nyo lang yun para makapag-join kayo sa channel nila. And then that's it. So more or less, ayun lang naman talaga yung mga kailangan na discuss ko na lang. So sana nakatulong sa inyo itong pinagsasabi ko dito. Kaya huwag nyo kalimutang subscribe at i-like nyo ang video na to at mag-comment kayo kung nakatulong sa inyo. At kung may mga questions kayo, i-comment down nyo lang yan. Talagang sasagutin ko yan isa-isa. Pwede nyo rin kayo mag-message sa ating mga Facebook, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lang JB Ramulo Travel Vlog. Okay? So sa ating Vietnam trip. And again, sabi ko nga sa inyo, from Hanoi Airport or yung Noi Bai International Airport, dediretso na agad tayo ng Sapa. Huwag nyo i-expect na ang mauuna nating vlog is Hanoi. Hindi. So lalapag lang talaga tayo ng Hanoi. Then again, susunduin tayo ng sleeper bus doon sa may mismong airport na. Diretso na tayo ng Sapa. Tapos 1 week tayo sa Sapa. Tapos mag-sleeper bus ulit tayo, Sapa, pabalik ng Hanoi. Then 1 week ulit tayo sa Hanoi mag-explore. Then from Hanoi Airport, babalik na tayo ng Philippines. So ganun yung magiging trip natin ngayon. So guys, quick update lang. Boarding na namin, nagtatawag na sila. 5J744, hindi ako nakatulog actually. So kumain lang ako and then naglibot-libot lang ako. Then inayos ko yung itinerary ko sa buong Sapa. So at least may nagawa ako. So alam ko na kasi yung mga pupuntahan ko, nilista ko na. Let's go! See you Vietnam! Marcha na ng mga gastador. Dami mga gastador natin. Ayan yung plane natin guys. Medyo malaki siya, no? Pero ang natatawa kami kasi hindi siya connected sa mismong aircraft. Usually kasi, di ba, ganon, tapos ayun na yung taas, then papasok na. Pero ngayon pinababa kami, so nag-stairs pa kami, naglakad kami, tapos ito na siya. Seat number 25F tayo. Kaya di tayo sa may tabi ng bintana. Pero bad news, madilim. Pero mamaya, since 8 AM tayo makakarating doon sa Vietnam, so magkakaroon tayo ng magandang view sa morning. Kasi ang oras ngayon is 4:30 AM.
Guys, nandito na tayo sa Vietnam. Ayun agad bumungad sa atin yung mga mural painting na yan. Ganda, no? Parang sa may bandang danang yan. Ayan na guys, nandito na tayo sa may bandang immigration. So tama nga sila. Sobrang dami ng tao. Ayan, no? Sobrang haba nga ng pila. Nag-start tayo 8:10 a.m. So, tingnan natin kung anong oras tayo makakapasok. Guys, lumipat ako ng pila. Kasi dito sa kabilang side pala, mas mabilis ang immigration. Dito ang konti lang. Kumpara sa pinanggalingan ko doon sa isa, sobrang haba. Tapos ang bilis dito ng pila. So, ang bilis lang doon guys sa may immigration na pinilaan ko. Ngayon, nandito na ako sa may Carousel 5. Ipikapin natin ang ating mga maleta. So, walang tinanong sa may sa may immigration dito sa Vietnam. Walang tinanong. Tapos yun nga, so nalaman ko na Carousel 5 kasi kanina nga sa may Cebu Pacific, nung pababa na kami, lagi namang sinasabi yun. Kaya wag mo na kayo magdadadal kapag pagkalapag nyo. Kasi sinasabi niya na kung anong carousel number ng mga maleta nyo. Kagaya niya, no? Ayun, no? Carousel 5. So, waiting na lang ako ayun yung maleta ko. Bale, 9 a.m. ako saktong natapos dahil nga pumila ako sa may konting pila ng immigration. Pero kung hindi, yung mga nasa likod ko kanina, nandun pa sila sa dulo, sobrang layo pa nila. At nandito na yung maleta ko. Hi maleta, welcome to Vietnam. Nakuha ko na ang dalawa nating maleta. So, kanina nga, di ba, feeling ko malilate ako kasi nga yung schedule ng bus pick up ko papuntang Sapa is 10 a.m. So, anong oras na, di ba? Alas 9. So, kanina, yung bandang mga past 8, kinausap ko na agad yung G8. G8 kasi yung sasakyan ko. Sinabi ko na sobrang haba ng pila. So, what if hindi ka ako makaabot ng 10 a.m.? Ang sabi nila, okay lang daw. Kasi pwede na lang akong i-reschedule. 10 a.m. yon, ang next daw na schedule is 11. Sabi ko parang 11, di ba ang tagal ng biyahe? 5 to 7 hours. Minsan daw 6 hours lang. So, more or less ganun yung travel time papuntang Sapa. Mula dito sa may Hanoi International Airport or Noi Bai. Noi Bai kasi ang pangalan ng airport sa Hanoi. So, kaya nagmamadali ako. Ngayon, 9. Buti naman, feeling ko makakaabot ako. Pero syempre, mag-withdraw pa tayo. So baka hindi na ako makakain, no? So bahala na. So tara na, let's go. Ganito nga pala itsura guys ng airport sa Vietnam. Sa Noi Bai International Airport. Ito na ang pinakalabas. Sa wakas natapos din tayo. Maghahanap na tayo na mawi-withdrawhan natin dito. So para siyang, no? Same lang sa Japan, Korea. Parang ganun yung vibes na dala niya. So guys, ang dami ng ATMs dito. Pero ang maganda rin kasing exchange rate is yung Agribank. So hahanapin ko muna kung may Agribank dito. So, doon daw pala yung Agribank guys. Tinanong ko kay kuya. Kay kuya yung nag-aalok ng taxi. So dito lang yan sa may tapat nitong puro gusto. Kasi ito na agad siya. Ay, tingnan mo, offline din ang Agribank. Ayan o. Since ang daming nakapila dito, tapos offline din naman yung Agribank. Doon na lang ako mag-withdraw sa isa. No choice na tayo mga besh. So ayan lang din yung labas naman ng pupuntahan natin ang pick up ng bus. Tapos dito marami na ditong SIM card, money exchange, kung may dala kayong peso or dollar or whatever man ako ano meron kayo. So ayan ang meron dito, MSB Bank, Vietin Bank. At walang pumipila dito, no? Lahat nandito. So try ko nga pareho. Kaya pala walang pumipila doon kasi offline. So dito tayo sa MSB ATM. So ito yung Maribank ko at saka Gcash. So mag-withdraw tayo ng same amount. Tapos tignan natin kung ano yung mas magandang exchange rate. Kasi itong dalawa daw yung best exchange rate na meron kapag mag-abroad ka. So itatry natin pareho. So mag-withdraw na tayo. Anahin natin ang Maribank. Ayan, English. 3 million. Gcash naman tayo. So guys, epic fail tayo kasi dapat itatry ko pareho yung Maribank sa Gcash. Pero hindi gumana yung Gcash. Ang sabi is, our bank does not support your bank. Something na parang gano'n yung error message. So, hindi ako naka-withdraw sa Gcash. So, sayang. So, ang winidrawhan ko na lang is yung Maribank. So, ang winidraw ko is 3 million dong kasi yun yung maximum na pwede mong withdrawin per transaction. So, ang nabawas sa akin sa Maribank ko, ito real time kasi yung Maribank, di ba? Ayan, tingnan ko yung app. 7,257.24 ang nabawas. Pero tinignan ko sa may internet, ang talagang exchange rate ngayon, as of today, 6,986 pesos. So, tingnan natin kung magkano yung charge. Malaki rin, no? Kasi 6,986. Tapos, magkano yun nabawas sa Maribank? Ang nabawas sa Maribank is 7,257.24. So, ang charge is 271.24 pesos. So, not bad na rin. So, ang oras is 9:23. So, abot pa tayo sa ating bus. So, ngayon, titinan ko kung kakain muna tayo dito. Depende sa oras. Pero sige, feeling ko, kain na muna tayo kasi matagal yung biyahe. 6 hours. Doon tayo kumain guys sa Banh Mi Ket Big Bowl. So, hindi ko alam kung ordering ko. Pero, ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung mga prices. I-post nyo na lang. Hindi natin ko convert kasi nagmamadali tayo. Okay? So, may mga Banh Mi rin dito. So, ito yung mga Banh Mi's nila. Ayan. So, yung best seller daw nila guys, number 4. So, in-order ko na yung number 4 plus the water. Ito na order. Sinerve nila. Thank you. So, 81,000 tong water. Tapos pagtingin ko, may ibang water pala daw. Hayaan mo na. Charge to experience. 9:31 na. Naku, hindi tayo makaabot. Pero pwede naman kasi tayo magpamove ng 11. Pero try kong kumain ng napakabilis. Kung hindi, hindi natin maabutan yung 10. Sarap ng sabaw.
Ito ang first paw ko dito sa Vietnam. Ang sarap. May mga ganito pa. Ano yung bawang yata ito? Kasi ito parang sili. Ayoko ng sili. Tapos itong toge. Saka, lalagyan itong lemon. Ano matawag dyan? So, nalala ko yung dating kumain ako ng po. Ito, lagay natin dito. Tapos lagay natin ang toge. Nilalagay din ba ito? Ano ba ito? Parang bayabas. Dahon ng bayabas. Charot. Mas masarap na ito kasi nilagyan natin ng gano'n. Kanina natikman ko nang wala pang anything. Mas sumarap. So, kung di ka nagmamadali, pwede nyo i-try dito. Although marami namang pagdating doon sa may town proper. Ayan o. Bilang mahilig ako sa noodles, mabebetan ko talaga to. Sarap. Ito naman beef tikman natin. So yan guys, natapos na tayo. Ang nabawas sa akin sa kinain ko is 536. Pero ang pinagsisihan ko is yung water na Evian kasi 81,000 won. Ayan ang 81,000 won. Paano ito lang yung naka-display dun sa counter? So sabi ko water. So ito agad binigay niya. So sabi ko, 81,000 won. Siguro magkano to? Times to 100 plus, 160 pesos more or less. Ito lang. Sobrang nangihinayang ako guys. Pero try to experience. Yun na. So ang mabilis kong tinapos yung aking pagkain. So 9:44 para umabot tayo sa 10 a.m. bus. Ngayon, exit na tayo. So, yung tinignan ko sa clock natin, guys. Ayan, sa Noi Bai International Airport, sa may number 1 daw tayo pupunta. Number 1. So, napakarami nag-offer dito ng taxi, guys. As in. So, kung wala kayong booking, pwede kayo mag-ganyan. Pero I suggest mag-grab kayo. Kasi minsan daw ang daming scammers. Hindi naman lahat. Ay, ang lakas ng word ng pagkakasabi ko ng scammers. English pa naman yun. Nakatingin. Kanyari tumatawa ako. Nakatingin yun sa akin. Sinabi ko yung word na scammers. Charot. So, maraming scammers na ganyan. So, mas okay daw na mag-grab ka. Kasi minsan yung mga ganyan daw, sisingilin ka ng sobrang mahal pagdating sa destination. Although hindi lahat ha. So grabe yung nakatiles talaga kahit labas na ng airport. Medyo mainit lang. Hi na, hi! Nagkaroon ako sa mga bata, nakita lang ako nag-vlog, nakatingin sila. Tapos wala pa man yung camera, nag-hi na sila. So inano ko sila. So nandito pa tayo sa number 8, so doon tayo sa 1. Sa dulong-dulo pa. Doon tayo sa pinakadulo, 01. So hanapin, andito na tayo mag-aantay siguro. Magpaparamdam din ako doon sa may WhatsApp, sa may customer service ng G8. So guys, waiting game tayo, 9:52 a.m. Ayan, tapos wala pa kasi yung bus, so chinat ko yung G8 customer service kung anong oras darating yung bus kasi wala pa ka ako. Bida-bida. So sabi niya, wait lang daw. Sabi niya, mga 10 to 10:15 daw darating. Feeling ko nandyan na. Kasi dito rin daw yung mga kasama ko dito mga Pinoys. G8 kasi yung pangalan ng company nung sa akin ng bus. Sa kanila naman, HK. So, kung HK man ang sasakyan nyo o G8, dito yon sa may pick up sa 01. Sa bay na 01. So, bahala kayo kung anong paano sasakyan nyo kung G8 o HK. Tapos mamaya, titignan natin kung anong review natin doon. Tapos may mga limousine buses din. Ayan o, ganyan. Pero yung limousine bus kasi, yung mga limousine na van na gano'n, nakaupo lang kasi na nare-recline. Pero yung inahinay ko kasi, yung G8 is that, higaan talaga. So, makakahiga ka ng 5 to 6 hours ng travel. So, meron daw yung 2 stops kada 3 hours. So, malalaman natin mamaya kung anong review natin. Pero ang pinili ko yung lower cabin. So, guys, ang dami kong nakausap na Pinoys dito. Tapos, iba-iba kami ng cases nung nag-withdraw. Kasi ako, diba, naka-withdraw ako ng Maribank. Tapos, yung pangalawang withdraw ko sa Gcash, hindi gumana. So, yung isa doon, baliktad. Una niyang withdrawhan, Gcash, gumana. Pero yung Maribank niya, hindi. Pero hindi naman daw nakalock yung Maribank. Tapos, yung isa naman kong nakausap, both Maribank saka Gcash, hindi gumagana kahit sa ang ATM. So, ang ginawa niya, buti na lang meron silang peso and pinaka-currency exchange na lang nila. So, mas maganda na may extra kayong peso para pag may mga ganitong cases, is meron kayong magagawang other solution. Kasi meron tong stops, di ba? Yung mga bus. So, sa first stop kasi, wala talaga dong at all na card payment. Cash only doon. So, kailangan nyo talaga na mag-withdraw ng cash dito. So, dapat meron talaga kayong cash. Nauna na sila. Ayan naman mga HK Liner. Hello mga Pinoys. Ayun sila. Ako naman sa G8. Sila kasi 9:30 yung schedule nila, pero 10:04 na dumating yung bus nila. So ako, 10 a.m. ang schedule ko. 10:10 daw darating, sabi nung sa WhatsApp. Ay, buti na meron trolley na nag-iwan na ganito. Kanina may nakaupo dito, umalis na sila, ginaya ko. So another, pala guys, tip ko sa inyo, mag-eSIM kayo, you know why? Kasi meron sila ditong free na internet sa airport. So, hindi siya gumagana. Kumonek ako, hindi rin gumagana. Lahat ba dito hindi gumagana? So, same sa mga banks. Naiinis yung mga kasama ko mga Pinoy kasi sobrang daming ATM. Tapos, puro offline lahat. Tapos, ilan lang gumagana? 2 lang. Isa sa side na pinuntahan ko. Tapos, isa dun sa side na mahaba yung pila. So, ang ginawa ko kanina, since malilate ako, kasi kala ko malilate ako dahil ang haba ng immigration, chinat ko agad yung driver sa may, ng G8. Or hindi ko alam kung driver ba yung customer service na ganun nga, baka malate ako. So if ever na malilate, i-adjust na lang yung time. Kaya naman tinurn on ko na nun yung eSIM ko kasi nga hindi ako makakonect sa wifi ng airport. So kung wala kayong eSIM, hindi nyo sila makokontak agad, di ba? Kung wala kayong internet. So mas maganda mag-avail na kayo ng eSIM
So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-activate ng eSIM. Kasi may mga nagtatanong sa akin kasi nahihirapan daw sila, hindi raw gumagana. So bago kayo mag-avail nun, make sure na hindi naka-SIM lock yung phone nyo. Like for example, naka-plan kayo sa Smart or sa Globe. Kasi kapag hindi pa fully paid yung mga plan nyo, hindi talaga kayo makakasalpak ng ibang SIM card, di ba? Kung Smart kayo nag-avail, Smart lang yun. So ayun yung first possible reason. So i-check nyo rin yung sa carrier nyo. Pero yung iba naman daw, hindi naman daw naka-plan or whatsoever. Pero hindi pa rin daw gumagana. So ganitong gagawin nyo guys. So yan guys, i-type nyo lang eSIM Vietnam, tapos bibili kayo dyan. Lang tagal. Tapos ito yung sa mismong Klook. So sabi ko nga mamimili ka kung anong gusto mo, unlimited, 1 gig, 3 gig. Ako always unlimited ako. Kasi select mo kung ano yung gusto mo. Kung 1 day, 2 days, ako 10 days, kunyari pinili ko. Then, ibubook mo na siya. Hindi ko na siya gugo kasi nga pinakita ko lang yung sample, tapos meron na kasi ako. Pag i-activate mo na siya, pupunta ka dito sa account, so pinaka nasa baba, tapos kiklik mo yung bookings. Tapos hahanapin nyo ngayon yung binook nyo na eSIM. So ganito yung itsura niya, booking number. Pero ito kasi na-activate ko na, sana pala pinakita ko sa inyo, no? Pero meron kasi ditong process na ito, how can I activate or share the eSIM? Merong iOS o Android. Ako iOS ako, ayan o, iOS. Meron ditong information, ganito yung kanina. Tapos kinlik ko lang yung add eSIM to device. Tapos pwede kayong may choice na QR, pero hindi QR ginawa ko, ito lang o. Add eSIM to device, yan na yun as is. Magaganto, activate eSIM, ganito yung itsura, then i-click mo lang yung continue. Then cellular setup complete, then done. So yun na siya, so basta wag mo lang gagalawin kasi it will take siguro 1 minute, maglo-load lang siya. Pero hindi pa kasi yun tapos guys, kaya hindi gumagana yung mga eSIM nyo. May mga gagawin pa kayo sa settings. So punta kayo sa settings nyo, so ayan yung settings. Punta kayo ng cellular. Hindi ako nakaplan eh, I mean sa iba ko binili tong phone ko. Pero yung nag-avail ako sa Smart ng 600 per month, unlimited calls and text with data. So ngayon, i-off ko yun just to make sure na hindi ako ma-charge sa roaming ko. So ito kasi 'di ba cellular, settings punta kayo ng cellular. Tapos may mga eSIMs dito, huwag mo ipakita. In-off ko tong number ko, ipapakita ko na lang. So ayoko siyang i-turn on. So kanina tinurn off ko yan. Kaya ganyan itsura, para hindi ako ma-charge. Although yung roaming ko naman doon is in-off ko, kaya hindi siya gagana. Pero just to make sure na hindi ako ma-charge, ganun ginawa ko. So sa itong pangalawa, ito kasi yung pinili ko, Travel Singtel. So i-click nyo tong turn on this line para ma-activate. Pag nasa Pilipinas kayo, i-click nyo na yan. Pero pag nasa Pinas pa kayo, wag nyo i-click yung data roaming. Kasi mag-i-start na agad yan. Kung unlimited kayo for 7 days, mag-i-start na agad yung run ng 7 days. Pag the moment na i-click nyo yung data roaming. Okay, so dapat may i-click nyo yung data roaming bago mag-go. At of course, naka-on din dapat itong cellular nyo na. So make sure na na-follow nyo yung steps na yon para para gumana talaga yung eSIM nyo. So sana natututo kayo sa mga vlogs natin. Hindi ko lang kung natututunan kayo, pero sana may natututunan kayo. So nag-chat na si Walker. Sabi niya, can I have picture selfie? I will send the driver to you. Susunduin lang ako ng driver dito. So nag-selfie lang ako. Kasi sinend ko na sa kanila. Akala ko kasi dito mismo magpaparada sa harap ko. Pero hindi. Doon pala, tapos may susundo lang sa ating driver. Ayun itsura guys ng A-Bus Liner. Nakikita ko yan sa Klook. Medyo sikat din siya. So ayun kasi yung sikat dito, HK Bus Lines at saka yung G8 na sasakyan natin. So either one sa nasakyan nyo, pwede naman. Pareho namang best yan, dalawang yan. So yan na guys, nandun na kami. Ito na yung bus namin, G8. So bawal atang yung shoes bawal. So kailangan tanggalin. Oh, remove. Okay. So ganun guys. Tingnan natin ang loob. Oh, ito na agad siya. Oh, ganito itsura niya. Ganito ang itsura. Let's go. So papakita ko sa inyo kung ano itsura ng ating room. So yan guys, may upper deck pero medyo maano rin yung sa upper deck. So dito ako sa lower. So ipakita ko guys yung sa room ng kabila ko. Kasi dito sa akin, may dami ko lang gamit. So mas okay na to. So ganyan itsura niya, 'di ba? Meron ding free water. Tapos may 2 pillows at saka blanket. So ang masasabi ko lang guys, sobrang lakas ng aircon as in nilalamig up. So good thing is that meron dalawang pillow. Tapos inamoy ko siya. In fairness, ang bango niya ha. Pati itong blanket, sobrang bango niya. Tapos, tinaitsura ko. Ganyan lang siya. Kung baba ako, ganyan na oh. Diba? So, ayusin ko na lang mamaya. So, kung gusto mong manood, ang pindutin mo lang yan. So, kung gusto, yan oh, may ilaw agad. So, kung lights, ayan. Kung gusto mo may ilaw-ilaw. Ayan siya, diba? So, kung sleep naman, ano nangyayari pag sleep? Wala. So, pwede kang mag-connect sa photo, music, movie, or text. So, yun nga sabi, free water dito. Ano to? Parang tissue siguro. Tapos, meron ditong headset. Galing no? Kung gusto mo makinig sa headset habang natutulog ka, i-connect mo lang to dito, pati yung phone mo, ang galing. So kung may kailangan ka, ito, i-bebel mo lang daw to. And kung gusto mong maliwanag, iaangat mo lang to. Oh, di ba? Hi guys! Tapos kung gusto mo may privacy, i-close mo lang tong curtain. Siyempre no, lahat tayo gusto ng privacy. So close mo lang yan na ganyan. Okay? So ang galing, sa andar na kami. Ano, bye-bye, Hanoi! So babalik tayo dito sa may Hanoi after natin magsapa. O pwede mo na tayong maghiga-higa dito guys. Matutulog tayo dahil 5 to 6 hours ang ating biyahe. So kung gusto mo, may free silang blanket kung nilalamig ka.
Pwede mo rin hinaan itong aircon. So, ganto-ganto ka lang. Tapos meron pa silang joystick. Oh. Siguro kung gusto mo maglaro, lalaro ka, tapos open mo. Pero, eto kasi reclining daw to eh. Tingnan nga natin. Uy, may massage din. Nagba-vibrate siya, guys. May vibrator. Vibrator! Ayun, ang sarap. Ang galing. Ganto na lang ako maghapon. Ima-massage ko to. 6 hours. Ang galing, guys. Nagba-vibrate siya. Namamassage talaga ako. Parang gusto kong ganto na lang maghapon. Tapos, guys, kasi bandang mabundok kasi yung Sapa. Diba? Mountain siya. So, pag gano'n, huwag mo kalimutang mag-seatbelt. Eto, si seatbelt mo lang. Dito. Ayun na, naka-seatbelt na tayo. Hirap mag-video. Ayun siya, naka-seatbelt na. Diba? Welcome to Sapa. Wi-Fi din pala, guys. Tapos, nasa first stop na tayo, guys. Hindi na ako nagdala ng shoes kasi nakita ko may ganito. Ito ang ating first stop. Ganda, tinan ko. Charet! Ang cute ng first stop, oh. Daming kung ano-anong gano'n. May bayad pala, guys. 3,000 dong kapag ikaw ay mag-CCR. Ito yung mga tinda dito, guys. Pero meron ding gemstones dito. Bakit tayo magja-gemstone? Tapos dito, kung gusto mo, mag-ano ka dito, kumain ka ng noodles, kakakain lang natin ng pho dun sa may airport, di ba? So ngayon, wala naman akong gustong bilhin kasi hindi ako gutom dahil kumain nga ako kanina. Pero, yan, papakita ko sa inyo yung mga pwede nyo mabili dito. May siopaw din. Tapos super liit lang niya. Ay, malaki siya pero wala nang ibang options. Ayan na yun. Kung ano yung nakikita nyo, yan na. Hindi ko alam kasi naka-headset ako. Hindi ko alam kung ilang minutes yung ano dito. Ilang minutes on stop. Feeling ko 15 minutes. Ay, so magaganto na lang ako. Parang ang sarap na ito, oh. Buti na lang nabayaran yung pera ko doon sa may CR. 30,000. So, ito lang yung binili. 30,000 dong. Ay, doon ko na lang kakainin sa may loob. So guys, nandito na tayo sa loob, dito ko kakainin ng ating binili. Alam mo, struggle is real na naman ako pagdating sa pera kasi nga, tinan mo, hindi ko alam kung ano yung itsura ng mga pera nila. So ngayon, tinitingnan ko. Pero ipapakita ko sa inyo para kayo din. Ito, 500,000 dong si Lolo. Lolo itsura niya. Oh, tapos ito naman, 5,000 dong si Lolo din. Bakit ganun? Baka si Ho Chi Minh to. No? Siya na naman, oh. Kaya nakakalito, di ba? Si Lolo, 500. Oh, 500, 500. Para alam nyo pag kayo. Oh, tapos 2,000 si Lolo na naman. Sikat para si Lolo. Sabihin ko si Ho Chi Minh. Tapos ito, mga maliliit, 10,000 dong. 50,000 dong. Puro si Lolo pala, wala nang ibang nakalagay. 200,000 dong at 200,000 dong. So ayun yung mga itsura ng pera na dito. Nakakalito siya kasi iisa lang yung design, tapos iisa lang yung tao na nandun. Sa atin kasi ang dami, di ba? Sa piso, sila Jose Rizal, tapos iba-iba, di ba? Manuel L. Quezon. So sa kanila, iisang tao lang. Ayan, ikakainin natin. Wait, nag-alcohol muna ako. Kakainin natin to. Saan? Ang lambot, sobrang lambot. Parang galing sa Downy. Charot. Sarap niya. Bet ko kasi mga gantong tinapay talaga. Yung super duper lambot. Yung pag kinagat, So ganito kasi yung experience ko habang kumakain. Experience ko dito sa bus. So nung una, parang feeling ko nahihilo ko. Sabi nila yung may mga ibang nakaka-experience na gano'n, na parang nahihilo sila. Pero ako nung una lang. And siguro kasi feeling ko dahil puyat na puyat ako dahil nga di ba, wala ka kang tulog na maayos. Pero nung humiga naman na ako, hindi ko naramdaman na nandito na kami. Naramdaman ko na lang nung medyo pag ganun-ganun na yung daan. Kasi gumaganon-ganon, parang gumaganon-ganon kami habang natutulog. Ganun siya. Parang nagiging Maka Salvador kami. Habang natutulog, gumaganon-ganon. Basta, pero hindi naman siya OA pa. Pero sabi nila, yung after daw ng first stop nito, ayun na daw yung medyo OA, yung pagkaganon-ganon. Diba? Kaya nung una, diba, ganon-ganon lang kami. Baka ngayon, nag-single, double. Single, double. Ang ingay ko. May mga tao pala. So, sa pangalawa, single, double na kami. Kanina kasi puro single lang. Single, diba? So, mamaya, ikukwento ko sa inyo kung ano experience natin after ng second trip. So, ang nabasa ko kasi, parang 15 minutes ata yung break dito. Which is okay lang. Kasi nakakapagliwaliw tayo. Hindi na ako namili ng water kasi may free water naman sila. Tapos, magkano ko nga ba nabot to? Itong tour na to, so papakita ko sa inyo. Ito lang tinype ko guys, sa Klook. Hanoi Sapa Cabin Sleeper Bus by GA. Tapos talagay mo lang yung date dyan, kung anong oras. Ako one way pa lang binook ko, hindi ako nag-ground trip. Tapos ako, di ba, simula ako sa airport ng Hanoi, papuntang Sapa. Kaya ito ang pinili ko, Noi Bai Airport to Sapa, sa route niya. Tapos ayan, may kita mo naman din, basahin mo na lang itong what's included, not included. Tapos lahat yan basahin mo, kung gusto mo basahin mo yung reviews. Tapos click mo itong book now kasi 1,036 pesos. Pero charot lang yon kasi nga matadagdagan pa yan. Kunyari, ayan, pipili mo ganyang oras. Yan o, minsan may sale sila, tapos minsan wala. So 1,036 kapag sa upper single cabin ka. Tapos mas mahal dito sa lower single cabin, 1,209. Kung yan yung gusto mo, dyan lalagay mo lang yung positive na 1. Ibubok na muna na ganyan. Kung may mga discount codes ka, pwede mo rin gamitin. Ako kasi hindi ako nagdi-discount code, hindi pa ako nag-a-apply sa Klook ulit. So, siguro i-consider ko mag-apply sa Klook
para may maibigay ako sa inyong discounts. So, nag-search ako kung bakit mas mahal itong lower cabin. Kasi nga lower cabin tayo ngayon. The reason is because na mas nakakahilo raw dun sa tuktok sa taas. Eh ako naman, kunti lang naman yung difference, di ba? Kunti lang naman yung difference, di ba? 1,036 yung upper single cabin. Kasi yung lower is 1,209. So, kung kaya ng budget nyo, I highly suggest na dito na kayo sa lower. Wag nyo nang pipilin kasi nga nakakahilo. Saka imagine nyo, 5 to 6 hours kayo sa biyahe. Kung mahihiluhin kayo, tapos nasa taas kayo dahil nagtipid kayo. Wala. Pero kung ano naman talaga, kung hindi kayo mahihiluhin, sige, pwede kayo mag-upper single cabin. So, depende talaga yan sa tao. Pero for me, personally, ang mas gusto ko dito sa lower cabin kasi nga, although mas mahal siya, mas hindi siya nakakahilo. Pero ako nga, nakatulog talaga ako papunta. Nakatulog talaga ako. Nagigising na lang ako kanina nung sa pasigsag na, diba? Single lang tayo, ganun, habang nakahiga. So, meron naman, tinanggal ko nga actually yung helmet. Helmet? Yung ano tawag sa ganito? Tinanggal ko to kasi nga parang hindi ako nakakahinga. Nasa tiyan ko siya, di ba? Ang laki ng tiyan ko. So hindi ako makahinga, so tinanggal ko siya. So pwede naman yun. Hindi naman ako nalaglag. Baka sa pangalawa malalaglag na tayo kasi grabe daw yung pag ganun-ganun. Yan, alauna na. So feeling ko mga 4 PM tayo makakarating. Tapos chinap ko na yung aking hotel. Kasi nga, lagi kong, pag magbubook ako ng hotel, nag-note ako doon bago ko i-check out. Nilalagay ko na, please put me sa room na hindi gaanong maingay, malakas yung internet connection kasi mag-work ako sa gabi, mga ganun. So ngayon, finalo up ko siya. Sabi ko sa kanya na pa-check-in na ako ng mga 4 PM siguro. So, tapos sinabi ko as advice upon booking na sana ilagay niyo ko sa room na may malakas na internet connection at tahimik. So, isang tip ko din yun sa inyo na dapat ulit-ulitin nyo. O kasi nga ginawa ko na yung una upon booking. Tapos ngayon pa-check-in ako. Inulit ko na naman. So, for me, it will remind them na magiging proactive ka. It will remind them na i-book ka sa ganun. So, yun lang. Nakalimutan ko pala yung kwento sa inyo. Story time. Kanina bago ko umihi, may nangungulit na babae doon sa may labas. Pinapabili niya ako ng parang tea kasi may free taste. Ayoko kasi ayoko tikman pagka hindi ko naman nakita yung pagkakaano. Tapos sabi ko, no. Politely naman ako nagtuwanggi. Tapos lumakad na naman ako. Sumunod naman yun, no. Ay, drink, free. Sabi ko, no. Bye daw ako, bye. Sabi ko, no. Tapos tumatawa ako. Tapos sabi niya, inuulit na naman niya, bye. Hindi ko kasi nakuhaan sa vlog eh. Tapos di pagkaano niya, sabi niya sa akin ganyan, no. Why? Sabi ko, nginitian ko. Sabi niya ba naman, no money? Sabi ko, sorry te ha, kung no money pa na yung tingin mo kapag ayaw bumili ng food mo. Tapos tumingin ako sa kanyang ganyan. Parang natatawa ako kasi sabi niya, no money. Sabi ko, mukha pala akong walang pera kay ate, no money daw. Tapos hindi ko na naman pinansin, lakad lang ako pero tumatawa ako. Tapos inulit na naman niya. Sabi ko, why? No money. Tapos ang kulit niya, sabi ko, tapos sinagot ko niya, sabi ko sa kanya, natatawa ako, sabi ko sa kanya, yes, no money. Sabi ko, how about you? No money too? Tapos tumawa siya. So, saka nag-walk out na ako. Akala niya siya lang masasabihan ng no money. Pero dito, no money te. So lang, share ko lang yun guys. So guys, andito na kami sa last stop. Ayan. Ito ang ating last stop ngayon. Tapos 2 minutes lang daw tayo mag-stay dito. And then, yun na. Tapos same lang din siya kasi... Hello. Same lang din siya kasi sa toilet na babayaran mo. Meron din tayong 3,000 dong na kailangan bayaran. So kailangan meron kang extra lagi na dong. So ganyan lang. Ito lang din yung mga tinda dito. Parang pang pika-pika lang. Kasi 2 minutes break lang naman eh. Para lang mag-toilet siguro and all. Tapos dito kung gusto nyo kumain, kaso nga lang, baka i-take out nyo na lang kasi nga 2 minutes lang ibinigay sa atin. Ano kaya to? Cute. May mga snacks din dito. Ito na naman yung binili ko kanina. Ay, yung mga pwede nyo bilhin if ever hindi kayo nakakain sa first stop. Kasi yung iba hindi sila nakakain sa first stop dahil tuloy-tuloy yung tulog nila. Kasi di sila nagigising. Buti na lang nagigising ako kapag ka-feeling ko hindi umaandar yung bus. Tapos, nung kaninang after ng first stop namin, sinarish ko kung gaano katagal yung next hotel. Tapos ngayon hindi siya natanggal sa Google Map. Kaya nakikita ko 52 minutes pa papunta sa hotel. Pati pala itong HK bus lines. Dito rin pala yung ano nila, bus stop nila, no. So bumili ako nitong guys kasi may nakasulat na Vietnam Lace. Tapos Vietnamese na nakasulat. Walahan nyo kung magkano. 50,000 dong. So around 100 pesos to. Alam nyo di ba yung technique natin sa pagko-convert? Yung i-remove mo yung tatlong zero, tapos i-multiply mo sa 2. Kaya kung 50,000, remove the 3 zeros, magiging 50 times 2, 100. So more or less 100 pesos. Wow, mahal. Tapos kanina nung nagbayad ako sa may CR ng 3,000 doon, sinuklian ako ng mga barya-barya. So meron tayong bagong different variations na naman ng mga currency nila. Ito yun. Pero hindi siya bago dahil si Lolo na naman. 1,000 dong, 5,000 dong. Grabe, magkakapareho yung itsura ng mga mukha ng pera nila. Grabe oh. Si Lolo na naman oh. Si Ho Chi Minh ba yan? Grabe no, pare-pareho. Tikman natin ang lace ng Vietnam. Ang pinili ko is yung classic nila. Chiang Mai. Ay, iba pareho. Okay lang, pareho lang sa akin. Medyo malapit na tayo. 3:56 PM na, 1 hour na lang. Nandun na tayo sa hotel natin.
And kung naalala nyo, parang 11 AM tayo umalis doon. Ang original schedule ko is 10 AM, diba? Pero 11 AM na tayo nasundo dahil siguro may mga late or whatsoever. So, 12, 1, 2, 3, 4. Siguro ang mga 6 to 7 hours na talaga yung biyahe. So, buti na lang nakatulog na talaga na naman ako. Nakakatulog talaga ako. Although nagigising ako kapag single, double. Tapos diba, ina-expect ko mas ganun. Kasi nga yun yung sabi sa TikTok. Pero based on my own experience, same lang siya nung first leg nung tour natin. One tour, K-pop yarn. So, same lang siya ng first leg natin. So, hindi ako nakakita ng super OA na gano'n. Same lang siya for me. Okay? So, depende sa inyo yan kung ano. Tapos, hindi pa rin ako nahilo. I don't know why. Sabi kasi nila nakakahilo daw. Iba talaga nagiging experience siguro kada tao. No? For me, hindi ako nahilo. Or maybe because nandito nga ako sa may lower level ng cabin. So, kasi sabi nila nga, ang nakakahilo daw is yung sa may upper. Guys, last leg na to. So, hindi na ako natulog kasi nga, para di na 30 minutes na lang. Ang pansin, boys. Grabe yung ganun namin. Ang tindi nitong last leg na travel na to, ng after ng break. Ito na yung matinding ganun. Chinet ko kanina sa WhatsApp yung nag-organize. Akala ko kasi itong bus, ihahatid kami sa hotel. Yun pala, pagbabaraw namin dito, pupunta kami sa office nila. Tapos may yung shuttle bus, meron van ba? Basta may van kami sasakyan na maghahatid sa amin sa hotel. Kasama na yung sa binayaran natin, guys. Di ba? Ang ganda kasi door to door tayo ihahatid. Pagbaba namin, guys, may sumalubong agad sa amin. Ayun, para itatanong niya yung hotel namin. Tapos yung QR code, kailangan alam nyo. Kailangan ready yung QR code nyo. Ito ang itsura, guys, nung pinagbabaan sa amin. Tapos tinan nyo, na yung mismong parang center na ba? I don't know. Tapos ang ganda ng mountain. Katapat lang pala yung Anaras Pa Hotel. So kung dito kayo, Anaras Pa Hotel. So kung dyan kayo mag-i-stay, katapat lang ng terminal. Then ito lang yung G8 Open Tour. Yan yung office nila. Tapos ito yung maghahatid sa amin, yung van nila. Sa kanya-kanya naming hotel. So guys, so ang kanilang loob ng office. So pwede kayong mag-abang-abang dito. Oh, yeah. Tapos kung gusto nyo naman bumili, parang ano po, sarap. So ito naman yung ano nila. Mga bilihan ng kung ano-ano. Bakit hindi mo, diba? Tatapayan, guys. Binigay lang namin yung aming papel na binigay sa amin. Tapos, yun na, sila na bahal. Ito naman yung sasakyan namin. Ang ganda niya, guys, kasi ang gaganda ng upuan. Ayan, oh. Diba? Kasama na sa binayaran yan. Tapos dito, in-organize nila kung sino yung mga sama-sama ng mga malalapit na hotel. Pag-iwalay-hiwalay nila yung mga magkakalayo. Tapos pag sumasamahin yung mga magkakadikat. Bilang bida-bida tayo, nagsabi na ako kung pwede naman pumasok para ma-videohan natin. So, ganyan ang itsura, diba? Ang ganda. Ang ganda ng ating bus. 8 minutes na lang, so napakalapit lang. Pwede ka rin mag-grab, pero since included naman na siya sa binayaran natin, na magkano yung 1,000 plus, ang galing na, ihatid na tayo door to door. So, the best to, guys. May i-recommend ko yung G8. Tapos, napaka-helpful na mga staff. Siguro mga napansin ko lang, medyo hirap sila mag-English yung mga driver, pero it's okay lang kasi expected mo na dapat yun. Gaganda ng lugar dito, no? Napaka-iilaw, daming design. Yung Sun World Fancy Pan, ayan, no? Napakalapit natin dito sa hotel, sa may ano na yan, sikat na yan. So pupuntahan natin yan sa mga susunod na araw. Ito na ang ating hotel, Eden Boutique Hotels Sapa. So ang napansin ko lang is medyo uphill siya. Nasa city center naman siya. Ayan siya, oh. Ang dami dito. Tapos ang dami rin doon, Indian Restaurant Gujarat. Tapos ito sa kanila rin to, Eden Massage and Spa. So kung gusto mong magpa-massage, dito ka lang din pupunta. Kaya natin mga prices nila, 300, 350. Magkano yung full body? Ay ito, 350, 420. So parang Philippines lang din, no? So tatry natin yan. Tapos ayun yung itsura. Tapos may mga katabi rin siyang marami pang spa. Tapos meron ding mga iba pang hotel. Sobrang dami. Tapos massage na naman yun. Tinulungan agad tayo ni Kuya, guys. Buti na lang. Hello! Wow! Ganda ng kanilang hotel. Oh. Diba? Tapos ito yung lobby. Yung lobby nila. Wow! So guys, tira mo sosyalin yung ano nila. Elevator. Tapos dito, breakfast daw dito. Every morning. Bababa lang dito. Galing, no? Buti na lang may elevator. Tapos ang ganda ng design ng hotel nila. Siguro, ang masasabi ko lang na downside is that medyo uphill siya. Pero feeling ko kaya naman. Kasi nasa city center din naman siya ng Sapa. So, I think okay naman ako sa kanya. Saka, for sure naman mag-grab-grab din tayo kapag may mga tour tayo. So, okay lang. And then, kapag mag-a-avail daw kayo ng massage, guys, there's a, I think, 10% discount kapag dito ka naka-check-in. Kaya, okay daw. So, yan na, guys. Tingnan nyo naman. Sa baba niya nakalagay Eden Boutique Hotel. Ayan, no? Ang galing. Hello. Ang social, no? Nasusosyalan ako sa itsura ng kanilang hotel. Yan, dito na agad tayo. Ready na ba kayo, guys? 1, 2, 3, go. Lagay natin ito. Wow! Ang ganda ng hotel. Ang ganda ng room. Hello. Ang ganda ng room natin. Oh, sobrang luwag. Grabe. Ang ganda, di ba? Oh, tapos meron tayo ditong patibong na ganyan. Ang ganda dito. Oh my God. Dito pwede ka mag-work. Tapos, may sofa.
mini sofa, telephone, at saka itong kama nila. Ang ganda, grabe, wala akong masabi. Ang luwag. Kasi ito agad overlooking sa baba, overlooking view. Di ba? Tapos ayun, pwede ka dyan mag-work mamaya. Sabit mo yung mga gamit mo dyan. Ang galing, sobrang galing. Tapos dito, meron tayo ditong libreng water, coffee, tea, saka heater, water heater. Kung ano-ano lang. Drawer. Walang laman actually. Okay, walang laman. So look, oh, sobrang galing. Tissue. Tapos gusto mo ipalinis ang room. Remote, aircon. Mga more drawers. Ang galing. Buksan natin yung ilaw. Ay, ang galing, no? Tapos TV, of course. How about the CR? Ang ganda, promise. Tapos ang mura ko lang to nabook. Wow, ang ganda. Asan yung ilaw? Wow. Grabe, oh, may bathtub siya. Hello, guys. Napakaluwag pa ng CR. Di ba? Kita nyo yan? Ang ganda. Hindi ko in-expect na ganito kaganda. Meron ditong hair dryer din. Ito, tissue. Ang ganda, grabe. Tapos hand wash. Ang ganda, sobrang ganda. Napawaw talaga ako. Galing. Tapos dito sa part na to, guys, pwede ka rin maglagay ng iyong mga gamit. Galing. Tapos yung vault, ito. And then, ref, parang refrigerator ata. Galing, no? Super duper nagandahan ako sa room na nabook ko na to. Oh, tingnan nyo naman kung nakikita ba sa camera. Ganyan yung overlooking view mo sa umaga, sa gabi. Yung mga mountain, ano na yan, ulap-ulap. Ang ganda! Ang OA ko na. Pero totoong nagagandahan kasi talaga ako. Grabe, oh. Ang ganda. Grabe. I'm so happy sa room na nabook ko. Pero tataka ako bakit walang binigay na Wi-Fi password. Ito pala siya, oh. Ano, nasa telephone. Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nag-speed test ako. 34 yung download, tapos 11 or 12 yung upload. So, I think okay na yan. Kung mag-work from home lang naman ako. Tapos, hindi naman super mag-edit-edit ng videos. I think okay na yan for me. So, ayun na rin yung guide nyo if ever mag-book kayo dito. So, ayun na yung mga sinabi ko. Ang ganda. Ang nasapasabi lang talaga ako kasi is ang ganda. So dito kasi sa Sapa, 3 yung binook kong hotel. Dahil gusto ko talaga mag-stay din sa Viet Trekking Hotel sa Sapa din. Kasi alam niyo naman, sikat yung Viet Trekking, di ba? Kasi doon mo makikita yung view na merong funicular na dadaan. Sobrang sikat yung hotel na yun. Tapos always sold out. So ang ginawa ko, inantay ko talaga, guys. Inantay ko na magkaroon ng availability, yung hotel na yun, tapos refresh lang ako ng refresh araw-araw. Siguro may nagka-cancel. Then, one time, nakita ko yun, may nag-available sa mismong date na gusto ko. So, 2 nights lang yung nabook ko kasi yun lang yung available that time. Kaya, ginaw ko na, at least matry ko lang ng 2 nights and 3 days. So ngayon, 2 nights din tayo dito. Tapos, after nun, dito, Viet Trekking Sapa Hotel. Then, another 1 hotel tayo. Sa susunod ko na di-discuss yun. So, ganun yung magiging system natin dito sa Sapa. So, 1 week stay natin dito. 3 ang ating hotel. So, guys, ito, nabook ko tong hotel na to for 4,740. Ayan, no, 2 nights siya. So, kung 2 nights siya, pumapatakda per night is 2,370 pesos lang. Tapos, good for 2 packs na siya. Actually, kung di kayo masayalan, good for 3 siya eh. So, let's say 2,470, i-divide mo sa 2. So, more or less, 1,000 per night lang kayo kung magkaibigan kayo na magkasama and all. Tapos, yun nga, pwede rin sa mga work from home, dyan kayo, pwede kayo mag-work dyan. Pwede rin kayo manood ng TV. Sobrang luwag. Grabe. Wala akong masabi. Tino, dyan pa lang, ang luwag na. O, tapos may pasok pa. Tapos ito rin, ang luwag, oh. Tapos may lagayan pa ng damit. Kaya, masasabi ko, super duper, highly recommended ito. Siguro ang na-notice ko lang number 1 is that yung Wi-Fi, hindi ko alam kung okay ba to, mabilis. Pero feeling ko naman okay yon 34 saka 12. So let's see. Sasabihan ko kayo sa mga susunod na araw kasi matatry ko din mag-work time mamayang gabi. Tapos akala ko nga magiging sobrang ingay dahil katabi ko yung elevator. Pero since ang layo ng elevator dito, kasi ang layo ng lalakaran, no? Parang hindi ko gaano narinig yung mga nasa labas. Kaya highly recommended ito. Siguro yun, puputulin ko muna yung video natin ngayon kasi feeling ko ang haba-haba na ang dami nangyari. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, so please, click mo yung subscribe button at saka i-click mo rin yung bell icon para if in case na mag-a-upload tayo ng mga future videos natin is manonotify ka. And huwag mo rin kalimutang i-like yung video para ma-recommend din ito sa mga taong naghahanap ng mga travel guides sa Vietnam. And of course, huwag mo rin kalimutang mag-comment or mag-subscribe sa ating mga social media pages. So, JB Nicolas Romulo, andyan lang yan sa taas. And nasa taas ng YouTube natin. So, follow mo yan kasi mas real time ako nag-a-upload dyan. Ina-upload ko rin dyan yung mga short form videos. Yung sa YouTube kasi long form videos yan eh. At kung may katanungan kayo guys, mag-comment lang kayo below, okay? O kaya mag-message kayo sa mga social media pages natin, Facebook, TikTok at Instagram. Kasi magre-reply ako, okay? So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!